Natalo na niya ang tiyuhin ni Floyd Mayweather para sa world title at isa siya sa pinakakinatatakutang boksingero sa mundo. Karamihan ay inisip na malapit na niyang ibigay kay Julio Cesar Chavez ang unang pagkatalo sa kanyang karera. Sa halip, naging isa ito sa pinakamahirap na gabi sa karera ni Chavez at simula ng isa sa pinakamahahabang sunod-sunod na panalo sa kasaysayan ng boxing. Si Camden Rocky Lockridge ay hindi basta kalaban. 2 beses siyang naging world champion at kilala bilang isa sa pinakamapanganib sa kanyang division. Nakuha niya ang titulo ng WBA Super Featherweight nang mapabagsak niya si Roger Mayweather, tiyuhin ni Floyd Mayweather Jr. na may kahangahangang record na 32 knockout. Ang laban ay 12 rounds lang, hindi 15, at naniniwala ang kampo ni Lockridge na ito ang kanilang kalamangan. Si Julio Cesar Chavez ay pumasok sa laban na ito na may perpektong record na 53-0 at 44 na knockout. Ang WBC Super Featherweight World Champion. Mas gumagalaw na siya ngayon at mas maluwag ang kilos. Sa labas ng Mexico, si Chavez ay itinuturing lang na regional na kampeon. Mas kilala si Lockridge, 2 beses na kampeon at nakapag-knockout sa isang Mayweather. Binubuo pa lang ni Chavez ang kanyang alamat. Agosto 3, 1986 sa Monte Carlo. Malapit na matuklasan ni Chavez kung gaano kahirap talagang makamit ang pagiging alamat na yon. Agad umatakas si Lockridge sa unang kampana. Halong malakas at magagaan na suntok habang paikot na pinag-aaralan siya ni Chavez. Pagkatapos ng unang round, nag-a-adjust na si Chavez. Naramdaman niya ang lakas ni Lockridge, nasukat ang distansya at gumanti ng mas malalakas na suntok. Pero tuloy pa ring umusad si Chavez. Sa ikalawa at ikatlong round, parehong todo bigayan boksingero, nagpapalitan ng malalakas na suntok na kayang tumapos ng laban. Pero tinanggap lang nila at nagpatuloy.
ika-4 na round, lalo pang naging mahirap ang laban para kay Chavez. Na-injinyo niya ang buko sa kanang kamay habang sumusuntok sa ulo ni Lockridge, kaya nawalan siya ng mahalagang sandata. Sa gitnang round, si Chavez na ang tumatama ng pinakamalilinis na suntok. Delikado pa rin si Lockridge at lumalaban, pero ngayon, mas marami na siyang tinatanggap na parusa. Pareho lang ang pattern sa ika-8 at ika-9 na round. Patuloy na nagpakawala ng eksaktong kontra-atake at uppercut si Chavez, habang si Lockridge ay nagpakita ng magandang kombinasyon sa ika-8 round. Ngunit hindi niya ito napanatili dahil humina na ang kanyang resistensya. Sa round 10 halata ng kaibahan, mukhang presko at mabilis ang isang boksingero, habang ang isa ay pagod na at tuloy-tuloy ang malalakas na uppercut. Sa ikalabing isang round, si Lockridge ay kumuha ng lakas kahit wala na siyang natitira at ibinato niya ang lahat ng kaya niya, pero wala ni isa man dito ang nakaapekto kay Chavez.
round 12. Alam ni Lockridge na hindi siya mananalo sa puntos, kaya ay sinugal niya at pinakawala ng pinakamalalakas suntok ng gabi. Tiniis ni Chavez ang lahat ng iyon, kalmado hanggang sa huling kampana. Nasa kamay ng hurado ang desisyon. Mayoryang desisyon. Julio Cesar Chavez. Ang kanyang record ay naging 54 na panalo at walang talo. Palaging naniniwala si Rocky Lockridge na sapat ang ginawa niya para manalo noong gabing yon. Sinabi niyang itong pinakamahirap niyang laban at pinakamalaking kinita niya. Para kay Chavez, umpisa pa lang ang laban na ito. Pagkatapos ni Tras Lockridge, nagtala siya ng 37 sunod na panalo isa sa pinakamahabang undefeated streak sa sport na ito. Ang pinakamahirap na gabi ng isang lalaki ay naging plataporma ng pagsilang ng isang alamat.